kung pagod ka na, kailangan mo namang magpahinga. Kaya maglaan ka man ng oras para huminto. At huminga. Gawin ang iyong araw bilang D-Day! Special edition with Father Douglas and Father Danichi. Okay, mapagpalang araw sa inyong lahat. So, nandito tayo ngayon sa Milan, Italy. Yan. At specifically, nandito tayo. Background natin ang sikat na Duomo or Cathedral ng Milan. Oh, Duomo Maria daw. Yeah, we go international na, hindi lang tayo. Yan ang D-Day natin ngayon sa edition natin ngayon. Pero Danichi, sa hindi mo naman first time to, no? Yes, this is my third time ko na dito sa Milan. Yan, ako kasi first time ko at sa iba pang lugar na pupuntahan namin sa mga susunod na araw. Dahil ngayon ay ang kalahati ng Manila clergy ay nandito sa tinatawag nating Jubilee Pilgrimage, no? Dito po sa Italy. Yan. So, Danichi, mamaya papasukin natin itong Duomo. Ano bang makikita natin mamaya dyan? Dalawang santo ang maalala ko na remarkable na makikita natin dito. Una, ang mga labi ni St. Charles Borromeo. Si San Carlos, sino ba siya? Malapit sa atin yon sapagkat doon tayo graduate na theology. Dahil si St. Charles ang isa sa kilalang nagtayo ng mga seminaryo na uhubog para sa mga inihahandang kalalakihan sa pagpapari. Kaya nga kilala ang San Carlos Seminary sa Guadalupe, Makati bilang Archdiocesan Seminary ng Archdiocese of Manila. At dyan pumapasok ang lahat ng mga nagnanais magpare, no, na Manilenyo. Isa yan sa pinapasukan natin kasi yan yung major seminary na pagmamayari ng Archdiocese of Manila. Well, si St. Charles, nandyan mamaya, makikita natin ang kanyang labi sa ilalim. At ganun din, ang isang remarkable at favorite ko na image dito, yung image ni San Bartholomew. Si Saint Bartholomew, binalatan. Makikita mo doon, yes, makikita mo yung image niya, yung binalatan siya ng buhay. No, imaginein mo yon, ganun yung pagkaka-martyr sa kanya, no? Na-amaze tayo. Mamaya pakita natin yung mga pigeons at mga kalapati na lumilipad, no? Balik tayo. So si Saint Bartholomew, makikita natin yung imahe na yon, at ganun ang pagpapakasakit at paghihirap na dinanas ni Saint Bartholomew sa ngalan ng pananampalataya. Kaya ang ganda, i-reflect yun na kapag ikaw ay nakakaranas ng mga hirap sa buhay, lalo na sa pananampalataya natin, nakaka-inspire na mayroong Saint Bartholomew physically na nagdusa sa ngalan ng pag-ibig kay Jesus. Kaya sa di ba, pag nagde-day-off, sabihin, namamasyal tayo, siyempre bahagi dyan yung kailangan mayroon din tayong natututunan. Kaya yung mga lugar na bibisitahin natin, siyempre may kinalaman din sa ating pananampalataya at simbahan, siyempre. Kaya iikutin natin ito at marami pa tayong makikita mga iba't ibang lugar. Kaya samahan nyo kami dito lang sa aming D-Day. Yan. Sa loob ng Duomo Cathedral, at kung mapapansin natin, mula sa pader, sa sahig, sa kisame, at yari sa marmol o bato. Kaya tingnan natin yung mga iba't ibang detalye nitong cathedral at suriin natin, papansin nyo, lahat yari sa bato. Yan, so kung makakapasyal kayo at mabigyan kayo ng pagkakataon, yan, tingnan nyo po yung mga details, no? Lahat ng mga stained glass, kahit yung mga
images sa gilid, no? Yan ay mga ano ba, mga naging example, kwento ng buhay ni Jesus at mga buhay ng mga santo natin. Yan. So sana, no, pag pupunta kayo, tingnan nyo, pansinin nyo yung bawat detalye. Hindi lang basta magpipicture, kasi talagang magtuturo din ang lahat ng makikita ninyo sa loob ay may kwento na may kinalaman sa pananampalataya. Hindi lang yan, no? Hindi lang dito sa Milan, hindi lang sa ibang bansa, kahit sa ating mga simbahan sa Pilipinas, ang Manila Cathedral, no? May mga stained glasses din doon, at makikita nyo rin, marble din, yung mga ibang mga detalye ng simbahan. Kahit doon sa Manila Cathedral, naiaakyat, no? Dito kasi kilala rin dito yung view sa taas, pero dahil maraming tao ngayon, hindi tayo makakaakyat. Sa Manila Cathedral, ganun din. Pwede rin maakyat yon, lalo na yearly kapag open house. So, yung mga ganitong mga bagay ay magandang ma-appreciate natin, lalo na yung mga simbahan natin luma sa Pilipinas. Talagang nakaka-amaze, no, yung laki, at talagang hindi ko alam, no, sabi kasi kanina nung ating isang pare, 600 years na itong simbahan na ito, simula nang maitayo ito. Kaya imagine niyo, no, ilang taon bago natayo, ngayon 600 years na nakatayo pa rin itong simbolo ng pananampalataya dito sa Milan. Ganun talaga, Father, kapag hindi substandard. Ayan, tumatagal talaga pag patong bato, may tibay, no? Yes, marmol. Kaya pag substandard talagang hindi yan tatagal Kaya, okay, so tingnan pa natin yung ilang bahagi ng simbahang ito. At dito nagtatapos ang ating unang araw para sa ating special edition, para sa ating D-Day. Yan. Unang araw natin dito sa Milan, napakadami nating napuntahan. Una, sa Duomo, Katedral ng Milan. Pangalawa, siyempre, pinasok natin yung loob. Nalibot natin din yung labas, tapos pumunta tayo kumain tayo siyempre. Authentic pizza ng Italy. Yan, oo. Siyempre, nagpunta rin tayo doon sa Basilica ni Saint Ambrose. No? Siya yung obispo ng Milan. At siyempre, pumunta rin tayo at nag-celebrate tayo ng misa sa Basilica ng simbahang nakatalaga kay sa Mahal na Birhen. So ngayon, siyempre, bago matapos ang araw at mamaya siyempre kakain tayo. Kaya, para sa pagtatapos natin, para sa episode natin ngayon, kaya kung pagod ka na, kailangan mo namang magpahinga. Kaya iset mo na ang araw para ikaw ay huminto at magpahinga. Gawin ang iyong araw bilang D-Day! Siya si Father Janichi. At siya naman si Father Douglas.